Tapos itong nakita ko pa, kahuli-hulian ito, doon sa Office of the President, meron siyang budget allocation ng 2026 ASEAN eh. Ang nasa report ng committee, 17 billion plus. So, anong problema 60 nun? billion. Oo. Tama naman yun eh. Ayun nga po. Hindi mo naman dapat inalis doon. Pondo ng PhilHealth yun eh. Ngayon, kung ito'y gawa ng Executive Department, paano mo usigin? Paano mo imbestigahan? Ang mismo mga kawani o kaya mga opisyalis ng Executive Department. Kaya hindi siya magiging independent. Wala ho tayong mahabang pag-usapan ngayon mga ka-reaction update PH. Ito nga ho kasi binuking ni Senator Marcoleta ang 17 billion pesos na pondo ng Office of the President. Samantala ha mga ka-update, kung banat-banatan netong sila Anticler, ito hong mga tuta ni Marcos, si VP Sara sa kanyang 125 million, akala mo naman ho, napakalaki talaga. Siya ho pala, meron palang 17 billion pesos na pondo tapos may 4.5 billion confidential funds. Yan ho yung ating pag-uusapan. Hindi lang din ho yan. Pati ho kasi itong Supreme Court bumuelta na ibalik yung 60 billion pesos na pondo ho nila. Diba? Kaya mga update, reacta na ho tayo. Pag-usapan natin itong si Senator Marcoleta kung paano niya bookingin yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo. Sa Bungeros, opo. Hinahanap daw yung mga sabungero na napunta sa Taal Lake yata. Opo, yun. Oo. Sabi ko, puro buto ng palaka naman ang nakuha ninyo doon. Di ba? Naku. 1.5 billion. Opo. Ngayon, nung makita ko sa COMREP namin, itong committee report, 729 billion pa rin ang confidential funds. Malaki pa rin. Oo, samantalang mga ibang opisina, hindi na, ayaw na namin yan. Ayaw na, controversial pa, confidential fund na yan. So nakita ko yung 729, masyadong malaki. Opo. Sabi ko, kukunin ko kako yung ano dyan. Halos 300 million. Yung 146 million plus. Opo. Ilalagay ko dun sa Department of Justice pero sa isang section. Okay. Ito yung Office for Alternative Dispute Resolution. Para sa akin kako, dapat mapalakas ito. Dahil ito, nag-uumpisa pa lang ang usapin. Opo. Ang kaso. Ang kasuhan, oo. Inaayos na nito. So marami tayong matitipid kung halimbawa, imbes na nag-ripen ito into a case, ay isipin mo napakarami mong gagastusin dyan para lamang i-litigate, i-adjudicate ang isang kaso. Pero samantalang kung yan ay napasadahan nila, na-prevent nila, malaking matitipid natin Hindi dyan. na nagkasuhan, nagkasundo na lang. Oo, yung 15 million naman, ibibigay ko sa NCIP. Ito yung... Indigenous Council for Indigenous Person. Sabi ko, itong 15 million, nakita ko kasi yung Sierra Madre, napakalaking mountain range na yan. Reforestation. Alam mo yan, nag-save sa atin dito sa malaking... anong bagyo ngayon, Nelson? Yung papalapit na bagyong ito. Yung Tino ba yun? Tino sa yata. palpok doon yung Uwan. Yan, bagyong Uwan. Oo. Ang nakapigil yan yung Sierra Madre. Ngayon, dahil ano yan, kailangan maayos natin ang watershed yan. Sabi ko, itong 15 million, ibigay natin sa NCIP. Dedicated for the reforestation of Sierra Madre Mountain Range. So, pagkatapos, ang mas malaki nito, ito yung 203 million plus. Ito yung kinuha ko sa NTC at ibibigay natin sa CICC. Opo. Yan ang mga ginagawa natin. Naatado niyo pala. Maraming nakinabang pala doon. Hindi lang isang ahensya, no? Oo. Kasi nga naman, kung intelligence fund lang yan ng Department of Justice, sila lang ang makikinabang dyan. Ngayon. Tapos itong nakita ko pa, kahuli-hulian ito, doon sa Office of the President, meron siyang budget allocation ng 2026 ASEAN eh. Ang daming nakalagay doon na puro ASEAN. Parang yung iba, nakikita ko may duplication. Ang nasa report ng committee, 17 billion plus. Ano? Opo. So sabi ko, yung 500,000... 500,000, 500 million. Okay, Sabi ko, ilagay na lang natin sa Department of Education doon sa program support budget for learners with disabilities. Opo. Kasi dito,
ang meron pa lang na nakita namin, meron lang silang parang learning materials. Opo. Pero yung iba pang mga gagamitin, halimbawa, yung paglulocate ng magte-train, kasi kailangan mo rin ng trainers Opo. dito eh. Kailangan bilangin mo nasaan silang lahat. Saang eskwela sila naka-enroll. Oho. Ang daming kakailanganin mo rito, kulang-kulang naman ito. Dito natin ilalagay ka ako yung 500 million. Yung proponent yan siya, nung tumayo kayo, akala niyo, haharangin ninyo eh. Hindi niya akala sususugan niyo pala, lalaanan niyo pa ng budget. Hindi, sabi ko kasi sa nakikita ko pansamantala, wala pa itong tatlong Ayun. hinahanap natin. Yung finding ways yung sa mga bata, kung nasan nga Kung yung nasaan mga... yung mga may kapansanan. sabi ko, lahat tayo interesado na tulungan yung mga mag-aaral na may disability. Hindi naman natin alam kung nasan sila at ilan sila. Opo. Itong mga mekanismo para makita natin sila, wala namang pondo. Oho. So, lagyan natin ng pondo itong mga ito. Oho. Di ba? So, ang ginagawa natin, hindi basta amendments, institutional sa nakikita natin, kaya natin naalisin dito, nakita natin ang weakness dito natin palakasin. Ayun. Oho. Yun ang ating gustong gawin dyan. Tama. At least, kumbaga sa... Ayun, naikakamada ng maayos. Sen, ano? Oo, at tinanggap naman lahat. Ako naman, very positive naman ako na yun ay may sasama lahat sa second reading. Opo. At pagkatapos, pagka yan nagkaroon na ng sana ay lahat lumusot pagdating sa BICAM. Oo. At pagkatapos ng BICAM, sana ay maging malinaw na. Oho. Di ba? Wala na bang panganib doon sa BICAM? Kasi sabi nila, di ba yung nangyari sa BICAM last year, Mukhang mas kukunti ang panganib ngayon dahil maraming nakabantay din. Oho. Isa na tayo sa nakabantay. Doon kasi wala naman tayong kinalamanan dyan, di ba? Oho. At ngayon ata, parang kumuha sila ng 5 NGO ba, mga watchdog, at naka-live din ata itong gagawing BICAM. Sen, di ho ba? Hindi lamang yun. Ang pinaka-importante dyan, ang pinaka-sigurado dyan ay nahimay na mabuti yan. At pagkatapos, naghahanap nga kami ng clean copy para makita lahat yan bago pagtalunan sa yung tinatawag na third reading. Opo. Para sa ganun, lahat ng institutional amendments na napag-usapan, kung talagang napagtibay, at saka yung mga sinasabi ng minority na talagang kung pakikinggan nila, Opo. huwag lamang yung masyadong yung dapat kasi supported lahat ng mga dokumento. Opo. Wala na yung mga item na hindi malinaw na Kung saan nilalaan. doon lang sa pangalan Opo. Teka muna, baka magdoble ang pangalan. Wala na yung mga ganyan Oho. Ay, pero teka lang, yung controversial na lifeline rate, Sen, naisama ho ba yan? Alin yun? Yung lifeline rate doon sa mga nagbabayad ng yung kuryente na mababa lang? Hindi pa naman po yun. hindi pa naman batas. Ang sinasabi natin okay. diyan dito, kaya ngayon tupad tinarget ko na yun wala pa naman tayong batas talagang umiiral tungkol diyan. Ayun. Kasi di ba kala ko tatastasin nyo na yung mga ayuda fund para mailagay na doon sa ang pondo. Hindi pa dahil wala yung batas. Opo. Paunti-unti lang nating medyo binabawas-bawasan. Opo. At sana mapagtibay kaagad yung ating dalawang panukalang batas tungkol sa pag-alis na ng lahat ng mga ayuda at papalitan na lang natin yung sinasabi nating 200 to 230 kilowatt hours. Para sa ganon, dire-diretso na. Wala namang kumontra sa akin doon Maski na yung Secretary Balisacan ng DepDep. Gusto niya rin. At nung imungkahi ko naman kay Secretary Rex Gatchalian, sinulat pa nga niya sa notebook niya, pinakita sa akin. Wala rin siyang kontra doon. Inihintay na lang na maisabatas natin yun, Jen. Ayun pala. Mahalaga po. Alam niyo, maraming nagbabantay sa usapin na yan. Sa ipa, Nelson. Dadagdag ko na lang kasi budget na rin ang pinag-uusapan natin. Oo. Baka mamroblema ngayon ng gobyerno, Sen, sa pagkukunan ng pondo. Dahil meron na pong desisyon ng Supreme Court na yung 60 billion pesos na nasa National Treasury ngayon ay pinababalik na sa PhilHealth. Yung pondo ng PhilHealth. Sabi ng Supreme Court, labag sa saligang batas yung ginawa nila na yung pondo ng PhilHealth ay inilipat sa National Treasury at gagamitin sa mga proyekto na wala namang kinalaman sa
dapat na paglalaanan ng pondong yon, meron parang charter yan Sen, eh. Hindi daw po pwedeng maamyendahan yung charter dahil lang dun sa isiningit mong provision na pwedeng kunin ng DOF yung mga pondong ng GOCC such as PhilHealth para ilagay sa National Treasury at gamitin sa iba, Sen. So, anong problema 60 nun? billion. Tama naman yun eh. Ayun nga po. Hindi mo naman dapat inalis doon. Pondo ng PhilHealth yun eh. Aha. O, hindi, may tinatanong ko kanina, magkakaproblema sila. Hindi. Bakit magkakaproblema baka sa nagastos budget na yan yun? Ibalik mo ron, ibabalik mo lang eh. Hindi, baka naman nagastos na ho yan. Sen, di ba? Ibabalik sa PhilHealth yung 60 billion. And then mababawasan yung National Treasury. Yung pinag-uusapan natin, yung nakaraang budget yan, inalis nila, di ba? Opo. Oh, Pero hindi pa na ibabalik hanggang ngayon, Sen. O, di balik nila. Di mauubusan tayo ng pagkukunan for the 2026. O, Kukulangan tayo. Mangungutang tayo niyan. Hindi, basta yun, may budget dyan, nilagay nila sa iba. Di, balik lang nila. Aha. Ibabalik nila. Ngayon, ang sabi nila, ang atin namang ekonomiya kanya ay naasahan nating lalaki ng 5%. Ako, Akala mo naman napakalaki ng 5%. Ay, hindi, maliit nga daw po eh. Di ba? Sabi ko sa kanila, siguruhin nyo kasi ang pinag-uusapan natin dito ay tumataya kayo ng GDP na 30 trillion pesos para suportahan yung budget na 6.7 trillion. 6.7 trillion. Kasi pag hindi kayo tumaas sa GDP ninyo, wala kayong pagkukunan. Yun nga, Dahil ang inyong projected income ay halos 5 trillion pesos lang. Kulang. Sa mga twin, kailangan nating mapalaki yung ating ekonomiya. Ngayon, para mapalaki yan, kinakailangan nating ilitaw yung mga sinasabi ninyong mga targets. Ayan, Kaya nga, tama. ako yung mga basic assumptions ninyo. Ano ba yung mga indicators? Ano ba yung parameters na sinasabi nyo na tataas tayo ng 5%? Sa tingin ko, hindi lang dapat 5% dahil nung briefing, sinabi na kako ni Secretary Recto, at least 7.5% ang growth ng GDP. At least lang po yun. Oo, para makuha natin yung 30 trillion. Kasi kung 6.7 trillion ang ating budget, 22% yan ng ating GDP. Oh, yung 22% ng GDP na yon, 30 trillion. Madaling kwenta yan eh. Para may produce mo yung 30 trillion, kailangan lumago ang ekonomiya mo na hindi kukulangin sa 7.5%, sabi niya. O ngayon, ang taya nila 5%. Mababa. O di mababa. Yun sinasabi ko sa iyo. Yes. Yan ang sinasabi mo kanina. Yes. Baka wala silang pagkunan. Ay problema nila yun. Ayun nga ho. Hindi natin problema yun. Kayo ang nagtakda ng ganong kalaking budget. O kahit naman kayong dalawa eh. Magagalit siguro yung asawa ninyo eh. Opo. Jen, sinabi ko na sa iyo kanyang ito yung kakailanganin natin. Kailangan kanyang ito ang ibigay mo sa akin, i-intrigue mo sa akin, ito para ngayon matustusan ko lahat ng pangangailangan natin. Nako. Ano sasabihin mo? Ba't ka nag-budget ng ganyan? Alam mo naman ang kinikita ko ganito lang. O yan ang problema. Ang sasabihin ko, hindi, andiyan kapitbahay natin si Nelson, medyo manghiram muna tayo. Lalaki na naman yung ating outstanding debt. Na ngayon, sa ngayon ay 7.6 trillion na. Kaya Habang nagsasalita tayo ngayon, habang nag-uusap tayo ngayon, pataas ng ang pataas yan. outstanding budget natin, 17.6 trillion na. Opo, 17 po. Opo. Kaya nga, lumampas na tayo doon sa sinasabi natin 60% ratio eh. 63% na tayo ngayon din, ang ratio natin. Naku po. Anong ibig sabihin nun, Nelson, kung 63%? Apakalaki nun. Halos Ano nga ibig sabihin nun bukod sa malaki? kalahati na eh. Oo nga, anong epekto nun? Wala tayong pera. Utang tayo. Lubog tayo sa Ang ibig sabihin nun, 63% ang ibabayad natin sa ating pagkakautang. Foreign tsaka So, halimbawa, domestic debt. Halimbawa, 100 pesos ang kinita ng buong ekonomiya natin. Nako po. Yung 63 pesos, Bayad pambayad. na. Yes. Yung 37 pesos na lang ang panggastos Ayun nga. natin. Ayun nga, ho. O, yun ang ibig ko sabihin. Paano tayo mabubuhay sa 37 pesos? Kasi yung 63 pesos, ibabayad natin ang utang. Ito yung budget nyo eh. Obligado. So, maaaring sasabihin ng business ni Nelson, Wala na. paano ito talaga yung ano natin eh? Utilities Kinakailangan lang ito. kanya. Magtrabaho ko ng doble-doble para ngayon o pa saan natin kukunin yan? Nako. Kaya pala, Senjen,
May pumunta sa Malacanang, naniningil yata dyan eh. Sino? Pakita mo yung picture. Sino Pumunta yan? po yung presidente ng World Bank. Ayan, sabi ng iba, naku, naniningil yata. Ayan, sir. Mukhang naniningil. Presidente ba ng World Bank yan? Oo. Kayo naman World Bank. bumisita lang, naniningil na kayo naman ng... World Bank President AJ Banga. At Baka yung- naman nag-o-offer ng mga ano. Ibig mo sabihin ng presidente bang maniningil naman? ADB President Masato Kanda. Sabi nila kasi hindi naman pumupunta yan sa Pilipinas noon. Ngayon lang na pumunta eh. Ganun ba? At yung presidente daw, napahawak na daw sa Napasandal na lamesa doon sa... eh. Parang, naku, wag muna akong maniningil ngayon, ha? Ang tindi na gano'n talaga. Ano kasi, yung... Hindi, baka naman hindi naman naniningil. courtesy call po yan talaga. Baka Yeah, naman sinabi lang, Courtesy call. Mr. President, nakikita namin yung debt to GDP ratio. Ayun. Medyo mataas. Sa ganito kataas na ratio, Mr. President, alam mo naman siguro, na medyo alanganin na yung magpapautang sa'yo. Alanganin talaga yan. Maski yung halimbawa, ikaw nandun ka lang sa 5'6", yung mga Indian. Titingnan niya paglapit mo sa kanya, sisinuhin ka niya Tapos gagawa siya ng pag-aaral. Hindi ko muna bibigyan si Nelson ngayon, mukhang walang ibabayad. Wala. So, malamang hindi ka niya pautangin kasi ano ka na hanggang liig na yung ano mo Yung utang mo. utang mo Ngayon, titingin siya ng, ito, pahiramin ko ito, wala pa siyang utang, malinis ang ano nito malinis ang record. malinis ang kartada nito Yun ang pagbibigay. 63% ka na So, pati yung international creditors mo, nag-aatubili. Nagpipigil. Opo. At pagka ganun ang nangyari, mahirap ang kalagayan ng ating bansa. Ayun ang sinasabi natin, kung ano yung epekto ng 63% na yun. Hindi lamang panglokal, pati yung tingin sa atin ng international creditors, pati yung mga lenders, international financial institutions, mistulang ng tumitingin lang Nagmamasid lang. Teka muna, kanya, wag tayong very risky. Microscope na raw ginagamit, mas talo tayo sinisilip ng gusto sen Yan ang hindi magandang pangyayari sa atin. Lalo ngayon, papatapos na po ang taon. Asin ko na po ngayon. Kaya dapat pala talaga ipakita natin, Nelson, kung paano natin sinisinap ang ating pambansang budget, kung paano nagugugol ito. May isa pang problema pala. Ganun ba? Kasi di ba yung 60 billion sa PhilHealth? Nag-transfer din pala ng pondo mula sa PDIC. Mas malaki, 107.23 billion. On the same manner na ginamit dun sa pagta-transfer sa PhilHealth, yung... Kasama ba sa pinababalik yan? Hindi pa, kasi Hindi pa? wala pa namang nagtatanong. Wala pang petisyon ata yun. Kung ipipetisyon ito ng mga ibang grupo, ibang sektor, baka ganito, baka ipabalik Using dito. same arguments. Using the same argument. Kasi pareho ng eksena sen Pareho ang pangyayari. Ibig sabihin, pera ng PDIC ito. Alam mo, pagka PDIC, ito ay panggarantor ito para sa mga pangkaraniwan depositor. Tama po kayo. Diba? Kinuha mo to, hindi naman para sa benepisyo ng creditor, mga depositors. Nilagay mo halimbawa sa flood control. Ay, mahirap yun. Ayun nga po. Kapag ganyan, stressful yan, Sen, magkaka-influensya tayo niyan. Tama-tama Hindi po pa yan. Meron pang paano kung pag-uusapan yung national budget, yung sinasabi natin, in 2025. Kasi nakapetition din yan. Kahit napatapos na yung taon, wala pang action ng kailangan Supreme lang Court ang Korte Suprema dapat huwag maging moot and academic. Sabihin nila 2026 na po, mutin academic yan, hindi na kami, mananahimik na lang kami sa issue na Pero yan. yung hindi moot and academic, yung extraordinary rendition ng ating dating Pangulo. Ayun. Kasi nandyan din nakapetition din sa Korte Suprema. At ang isang twist dyan, di ba, nung ang Solicitor General, si Attorney Guevara, Yes. hindi siya nakialam. Sabi niya, hindi ako, ayaw kong panigan ang Estado. Opo. Sapagkat sa tingin ko, hindi dapat nagawin yan. Kaya lang napalitan siya.
Kaya Opo. nagpalit So, na rin. ibang Solicitor General. Si Atty. Berdarabi na Mukhang ngayon. na Solicitor General, iibahin niya. Babalikan na Yung daw eh. panig nung Menardo Guevara, yan ang issue ngayon dyan. Nako, Yes, kaya nga, magkakasakit tayo yan, Sen, at mga kabayan. Kaya pinapaala-ala po ng DOH ang pag-iingat mula po sa influenza-like illnesses. Yun hong malatrang kasong sakit. Naku, nakakahawa po. Ito'y nagdudulot po ng lagnat, pananakit ng ulo, katawan, masakit na lalamunan, at pangihina. Ganon din po ng sipon. Panoorin natin ang paalala ng DOH Ang naging problema, Sen, pagka sinabi nung resource person na humihingi siya ng executive session, doon pa lamang sa pagkatapos niyang manumpa, wala nang mapanood. Executive session na. Ayun nga mahirap eh. Bakit? Kasi kailangan mag-resort sila sa executive session. Samantalang ang mga tao, dahil nga sa nakita nilang pagkakalustay ng napakalaking pondo ng bayan, ay talagang very vigilant sila at gusto nilang nakikita ang bawat pagdinig ng dyan lang na umaasa sila. Dapat naman sana magpakita ng ganong transparency ang ICI. Ngayon, kung mag-request ng executive session, doon pa lang maghihinala na kagad ang mga tao, Nelson. At saka ang problema, Sen, ngayon, parang humihina ang... Ewan ko kasi sa tingin ko, ito ang nangyayari sa ICI. Parang humihina. Humihina ang kanyang... yung pagtitiwala ng tao dahil nga madalas hindi naka-livestream, executive session. Tapos, isa-isang nagbibitiw ang mga miyembro nito. Ang latest ay si dating DPWH Secretary Babe Singson. At ang kanyang reklamo ay, sabi niya, ay nahihirapan na siya dahil sa kalusugan. Pero bukod pa doon, ang sinabi pa niya ay, una, wala namang kapangyarihan ng ICI na yung pilitin ng mga resource person na dumalo. At may nabasa pa ako, ewan ko kung totoo yun, na pati gamit nila ay kanya-kanyang dala. Wala daw silang budget eh. Sa simula pa lang, nagpahayag na ako ng pagdududa kasi kung magiging independent commission yan. Kasi ang ICI o Independent Commission on Infrastructure is a creation of the executive. Ang executive ang gumawa niyan eh. Yes. Ang pondo niyan, executive department din. Ngayon, kung susuriin mo, karamihan sa mga nasama diyan sa iskandalo na yan, mga opisyalis ng DPWH, kasama na yung sa DBM, meron pang nasangkot sa opisina ng executive secretary, at maging di umano ay isang opisyal sa DOJ. Opo. Ngayon, lahat ito'y opisyalis at kawani ng executive department. Ngayon, kung ito'y gawa ng executive department, paano mo usigin? Paano mo imbestigahan? Ang mismo mga kawani o kaya mga opisyalis ng executive department. Kaya hindi siya magiging independent. Pangalawa, sabi ko nga, nung binabasa ko yung kanyang kapangyarihan na ibinigay ng pagkakagawa ng executive order yata yan, nananatili silang nagdidepende sa na impormasyon na makukuha nila hindi lang sa Kongreso, kung hindi maski sa Korte. Apo. So tinatanong ko, paano magiging independent kung wala silang kakayahan na kumuha mismo ng impormasyon sa ganang kanilang sarili? Ba't kinakailangan humingi sila sa Kamara halimbawa o kaya sa Senado? Kaya nga kung minsan nagkaroon ng hindi pangkaraniwang minsan nakapagdududa, bakit yung mismo testigo ng Blue Ribbon Committee pinatatawag ng ICI, pagkatapos babalik sa amin, pagkatapos yung DOJ pupunta sa amin, pupunta sa ano ba akong klaseng nang independent commission ito? Paano na natin respetuhin yung boundaries magmula sa executive at saka sa judiciary at saka sa legislature? Kasi pwede rin silang kumuha ng impormasyon sa Sandigan Bayan, maski sa ibang korte.
hindi nakako-independent to. So, sa karakter mismo, sa nature mismo ng pagkakagawa ng ICI, sa tingin ko ay hindi magiging independent. So, nagsimula sila sa estado na maaring hindi talaga makikita yung pagiging independent. Kaya, ngayon, lumilitaw, siguro dahil nahihirapan na rin yung mga miyembro nila kung paano nila ipakikita yung pagiging independent. At siguro, kagaya ng binabanggit mo, sila pa yung gumagasto, kaya may dala ng sarili ng mga gamit. At yun nga, kinakitaan pa ng pagre-resign ng mga inaasahan na makapagbibigay ng kahit konting objectiveness siguro, o kaya objectivity do sa gagawin nila. Nag-resign si Secretary Singson, na isa namang alam natin, dating DPW Secretary, panahon ni Pangulong Pinoy, nawala rin si Mayor Magalong, hindi ba? So ano na lang natitira, bukod sa wala namang ngipin talaga, kung hindi sila, magre-refer lang. Mukhang ano. Papasa lang sa ombudsman. Mukhang mukhang ganun na magiging kahihinatnan. So, ang inaasahan ng tao na maaaring mapagbasihan, mapapanaligan yung kanilang gawain, parang taliwas ang nangyari. At saka may nagrereklamo dyan, Sen, na yung ibang na i-recommenda nilang makasuhan sa ombudsman, hindi naman na ipatawag, hindi naman nakausap ng ICI, Sen. So, pang sabi nila, parang hindi naman yata tama na Hindi lamang yun kasi pinag-submit nila ng affidavit si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi naman ipinakita. Nasaan ba yung kanyang affidavit? Paano malalaman ng tao kung ang pinagsasabi niya ay totoo o hindi? Sino magbabalanse? Bakit hindi man lang pinatawag sa Blue Ribbon Committee yan?